Morning po or good afternoon na mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is July 1, 2026 at tayo ngayon ay pupunta diyan sa may Kamiya Street, Sarmiento Home Subdivision, dito yan sa may zone San Jose del Monte, Bulacan. At dadalhin po natin sa Beverly Homes Clubhouse sa may Prensa, Marilao, Bulacan po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Ayan, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at talakayan habang tayo pupunta doon yan sa ating pick up area. Realista na lumalabag sa peace and order, sa kaayusan. Nakikita natin ang mga pulis ginagawa yan. Yesterday, 7 na nanay ng painting na sugatan, partner. May isa po, munti kang masugatan dahil munti kang maipit sa bus. Ang dami pong nangyaring ganon. And then with it, hindi po natin nakita yung ganong klase po ng treatment nila sa ibang mga grupo, partner, na nagkakaroon din ng paglabag sa peace and order. So, ang hirap lang pong ito po yung sinasabi ng batas po natin, and we're talking about this, hoping that the PNP and other law enforcement agencies are listening right now para po alam po ninyo ano po ang dapat gawin. Minasugatan sa halin nila, partner. Correct, partner. At doon nga ako bumibili, partner. Kasi nga, tandaan natin, hindi natin alam lahat ng detalye kung ano nangyari. Pero yung the fact na mayroong mga hanay ng ating polis ang nasaktan at wala pa akong alam na nasaktan sa mga nagrarally. Ibig sabihin, talagang inabsorb, ibig sabihin, tinanggap, tiniis ng ating polis at kumbaga, pasado sila dito sa maximum tolerance. Pero hindi ibig sabihin ng partner na, again, absolute yung karapatan na nagtitipon-tipon, nagrarally, nagde-demonstrate. Kasi nga, halimbawa, yung malilinaw na limitasyon dyan, hindi ka pwede magdala ng patalim, ng baril, ng kahit na anong pillbox, incendiary, yung mga madaling magningas. Hindi ka rin pwedeng yung, di ba karaniwan merong mga effigies na sinusunog, yung mga imahe ng mga pinuno, pero dito sinasabi malicious burning of anything doon sa mga kalsada. Pero kumbaga iba pang detalye yan. So yung sa tanong mo, talagang mahirap magbigay ng eksaktong definition. And the fact po na walang kumbaga hindi nag-escalate yung kaguluhan dyan, hindi kagaya nung nakikita natin noong may mga binobomba. Kasi partner, meron ding rules of engagement nandito sa BP 880. Pag may napansin sila ng gugulo, magbibigay sila ng paunang warning. At pag nagpatuloy pa rin, bibigyan lang sila ng ilang sandali, minuto. Again, wala pong prescribed na number of minutes. Talagang depende po sa sitwasyon. May pangalawa pang warning na papasukin na o i-disperse na kayo kung pagpapatuloy kayo sa mga illegal activities. Kasi partner, pabalik tayo dun sa mismong pangalan ng karapatan. Peaceably assemble. Mapayapang pagtitipon. Kung hindi na yan mapayapa, yan ay violent, marahas, yan ay nakasisira ng mga ari-arian, private properties or private rights are affected or prejudice yan, pwede na manghimasok ang pulis para ibalik yung kaayusan. Opo. Kasi po hanggang ngayon po ay ginawa pong paradahan ng kahabaan ng EDSA. I was there until morning at marami pa rin po ang nandoon sa outer lane ng EDSA. Hindi po makadaan ang mga motorista. Talagang 2 lanes lang. Although may mga ilan naman po na silang nausog, partner. Yes, partner. But I was there, buong madaling araw, partner, hanggang umaga. Ano naman when you say peaceful, peaceful naman sila doon, partner. Ang naging trigger nila was pag may discussion about moving the vehicles.
Because yun ang medyo nagkainitan kapag pinag-uusapan na alisin ang mga sasakyan nila na sa pagparada sa EDSA. Again, partner, tandaan natin, ang kanilang karapatan magtipon. Hindi nila karapatan mag-park. Gusto ko yun. Kasi Gusto ko partner, yun, oo. tandaan natin, yung karapatan, or sorry, authority ng lokal na pamahalaan or even national law enforcement agency, precisely ay, kumbaga, ililimita. Papayagan kayo, pero hindi ayon sa gusto ninyo. Kasi yung flow ng traffic affected, yung flow of commerce, yung negosyo, convenience of the commuting public, lahat po yan ay kailangang, kumbaga, ibalanse. Hindi sobrang favored ang isa over the other. Opo, kasi hindi po nasaktan ng ating mga kasamahan sa INC dun sa nangyari kasi pinatupad ng PNP ang maximum tolerance pero marami pong collateral damage sa nangyari. Marami Yes. pong nasaktan sa ibang paraan sa mga motoristang at individual na naapektuhan. Pick up po, Sa grab po. atin, in-expect natin partner na hindi pa po Pick siya up po, matatapos grab. today. So, adjust Yung po passenger muna ko po tayo yun. mga kapamilya. Sa ngayon po kung kayo po ay may mga katanungan sa ating pong programa ngayon, mga katanungan legal, kahit hindi wala pong kinalaman sa rally, ay open po yan dito sa amin sa Ilo Attorney. Ang aming pong hotline 0919-278-3000. So huwag po kayong bibitiw, babalik po. Hello! Attorney. Hello, attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. 8 years old nag-iossi sa bit ng 7. Nagkasakit ko sa Ayan, so dito na tayo. nagagamot na ako ngayon. Hindi po pag-check ka namin sabotage na nangyaring biglang abala at disruption of traffic. Kasi we were discussing this ni Jeff Cabala sa spot report kagabi. Sabi ko, hindi ba naapektuhan ang ekonomiya natin? Kahapon, sa traffic na yan, marami din nakapunta ng trabaho. Kasi hindi effect ang traffic Meron. sa economy ng bansa. Okay. Hindi. Kasi ang economic sabotage, meron yan sa agriculture, meron yan sa revised penal code. Hindi yan ang definition ng economic sabotage. Kasi tandaan natin, ano ba ang... Ano lang tawag ng partner sabotage? Parang hindi ka namin gano'n. Kasi tandaan natin, kahit na mayroong mapiperwisyo, kasama yan sa demokrasya. Kaya nga, ang una natin talakayan, itong right to peaceably assemble, redress o grievances sa gobyerno, hindi yan maibabaklas. Kapit yan yung freedom of expression at lahat ng iba pang, kumbaga, karapatan ng mamamayan. Kasi nga, tandaan natin yung mamamayan dapat ang nagbabantay sa gobyerno. But again, hindi siya absolute, may limitations at yan yung dapat pinatutupad ng polis, ng lokal na pamahalaan at ng iba pang sangkot dito. Si Armando ng Tarlac ay nasa linya na natin. Partner, sa mga to sa lupa. Sir Armando, magandang hapon. Welcome to your attorney. Hello? Okay. Opo. Ngayon, inaanap po namin, paano po namin ma-retrieve itong titulo na ito. Okay, Sir Armando, unang-una yung sinasabi ninyong natanggap ninyong notice, sino po ang nakapirma at anong bangko po ang nakalagay doon? Sabihin ko po,
tandaan nyo lang po yun kasi yun ang dapat hinahanap natin. Yan ba yung sinasabi ninyo? Hinanap nyo na kahit sa Bangko Sentral, hindi nila alam? Opo, wala rin na po sila na-event ang gano'n o na complete ang gano'n na pangalan titulo, wala rin daw po. Hindi po Maging sa kasi. PDIT. Okay, yung PDIC po talagang hindi sila yung tamang, kasi ang PDIC po yung naggagarantya ng mga deposito. Ito naman po ay real estate mortgage. Ang nangyari po kasi sa inyo, Tatay Armando, yung dati ninyong creditor, yung bangko kung saan yung isinanlayan, presumably meron po yung real estate mortgage. At yung sinasabi nyo ngayon, yan pa rin yung bangko na nakatatak sa likod ng titulo ninyo nung kumuha kayo ng certified copy. Tama po? Opo, ay yung kung dati po pinagsalan namin na torne ay kung po yung nagsarado. Nagsarado Oo, na po. yun nga po. Kasi hindi po basta-basta nagsasarado ang mga bangko. Ayon po sa batas, yan ay kumbaga either kung walang sasalo, pero tinatawag po kasing conservator, minsan administrator, minsan yan po yung mga nagwo-wind down na bangko nagsasara, meron pong nag-acquire ng bangko na yan. Kung merong naka-acquire, lahat po ng credits ng bangko, including your loan, ay mapupunta sa kanila. Yung minsan naman walang sumasalo na bangko, kaya napupunta sa Bangko Sentral. Ibig sabihin sila yung, kumbaga, tumata yung administrador hanggang walang mag-acquire ng credits na yun at sila yung mag-step into the shoes ng dati ninyong creditor. Ang challenge po talaga, kasi normally ito pong mga ganitong proseso, lalo na kung nalipat na doon sa ibang bangko, dapat po yan ay naka-report sa central bank. So hindi ko maintindihan na yung unang sumulat sa inyong bangko, hindi na muli nagparamdam. Tama po ba? Opo, opo. Opo, di Pero alam niyo yung pangalan at kumbaga sinubukan niyo na lahat. Kasi ang pinaka naiisip ko lang talaga Bangko Sentral kasi yung pangalan ng bangko pag tinanong nyo sa Bangko Sentral ay dapat merong registered address sila kasi sila ay regulated entity. So baka ang tinanong nyo sa Bangko Sentral yung titulo ninyo, hindi nyo tinanong yung pangalan ng bangko. Sinabi ko rin po yun, sir, doon sa, sa Bangko Sentral. Eh, ano po sagot nila? Wala silang impormasyon? Wala daw po sila eh. Yun ang mahirap. Kasi kung tutusin, lahat nga po yan, lalo na kung tutusin ninyo, tandaan natin yung Bangko Sentral na ngasiwa, regulator ng lahat ng bangko. So kung ano man ang mangyari sa mga bangko, lalo na yung nagsasara, eh dapat mayroong legal na remedyo. Number one, mga depositors, at number two, kayo na may sanla doon sa dating bangko. Pero siguro, Sir Armando, sa ngayon, wala na po akong maisip na iba pang. Kasi sila yung custodian ng lahat ng records ng mga bangko. Kung sila mismo ang nagsasabi na wala sa kanilang records, either hindi nag-report sa kanila, either yung dating nagsara o yung bagong naka-acquire, ang suggestion ko po ay hanap tayo ng iba pang mga paraan. Halimbawa, ang mga bangko bukod sa nire-regulate ng ating Bangko Sentral, registered din po sila as corporations. So tignan po natin sa Securities and Exchange Commission, yung pangalan ng bangko, hingi po tayo ng kanilang articles of incorporation or even yung latest general information sheet. Both documents should contain yung registered address po at yung current officials nitong korporasyon na to. Subukan po natin muna doon. Sir Armando. Sir Atty. Almost 30 years na po ito eh. Na wala po kami information tungkol doon po kung nasaan na po at wala na rin po yung bangko na Tama po, pero control po yun eh. kasi po, yung mga records po na yan, kahit gaano po katagal, once nag-register yan sa ating Securities and Exchange Commission, meron po silang record na. At kung lalo na yung nakabili, sinasabi niyo yung una, yung sumulat sa inyo na nasa kanila na yung titulo ninyo, yun ang hahanapin ninyo, yung records nun sa Securities and Exchange Commission. Pwede po kayong mag-request ng certified true copy ng kanilang articles of incorporation. Karaniwan nandun yung address, minsan yung email nandun din. Pero dun sa mga luma, hindi
nag-utang sa'yo, ito ba may batas po yun na mababaliwala na po yung utang ko sa kanila? Ah, 30 years na po ito. okay, ang nakalagay po sa ating civil code, yung pong lahat ng mga karapatan based on a written contract, eh, 10 years ang prescription period po. Dapat naka-angolekta. Pero kasi itong sulat sa inyo, gaano katagal na po ito? Year 2012 pa po yun. O yan. So pwede nyo, halimbawa sinisingil kayo, pwede nyo i-depensa
Ganda tong ano nyo ah, maluwag yung kalsada. Kahit nakapark yung dalawa, maluwag pa rin. Kaysa doon kanina. Oo. Maluwag po. Mga ubok ko yung mga tao doon. Yung parking eh. Kikita niya. Hindi kasi ano lang to eh. Tawag dito. Entrance to eh. May makikita din na daan dyan. Ah, sa looban na rin. Yung mga iskinita. Pero sana lahat ng kalsada, no, ganito. Maganda. Ingat po, God bless po. Din po. Yung mga naplakahan po din Oo. na nakaparada doon. So, Kasi pinag-usapan din natin yan, Land Transportation Code, Traffic Code. Pagka nag-obstruct ka, yun ang mali yung turn mo, in-obstruct mo yung traffic, meron ka ng violation. Ito rin, ganun din yan. obstruction and illegal parking, ganon. Yes. Si, Aki Estrella, Louis Basco, si Yuri Kekay, Ren Lang ay nandito na rin, Josh partner. Kyle, Edip Official, Si It's Me Ulotsky, uy, wala silang face-to-face classes today dahil Aba. masyadong panahon. So, nanonood siya. Hello po. salamat po, Melchol Malyari, Tess R8R. Partner, sino yung mga namit mo nun sa grocery? Oo nga eh. Wala eh. Hello po pala doon po sa namit ni partner sa grocery store. Saan grocery? Quezon City. Quezon City. Opo eh, sila daw po ay taga-ibang bansa at nanonood po ng Hello Attorney. Ayun po, pinarating ko na pinakamusta niyo ang aking partner Liza. Ba't niyo binayaran Okay niya? naman daw po siya. Ba't niyo binayaran Puyat yung lang. grocery niya? Sana binayaran. Joke lang. Maraming salamat po sa panonood. Retired judge, I think. Hindi, retired judge yung kanyang panganay na anak. Nanonood din sa atin. Hindi niya sinabi. Oh. Si tatay ang nanonood sa atin. Aba, hello po sa inyo. Salamat po sa inyo. Salamat po. Sino mga nandito, partner? Si Edmond Taberara ay nanonood from Calubian. Late at sa Louis Basco ay nandito na rin. Ray Santos. Partner, Ray Santos. Si Renz lang. si Tess ay nandito na. Yes. Nandyan din. Zach Tolentino, nabati mo na ba? Sarah C. Hello. Ang dami pa nila. Si Josh Kyle Edip ay nandito na rin. Wilfredo Jimenez, nandyan na rin. Si Sunny World, ma-impound dapat yung buses abala sa EDSA. I think inaalis na hinahatak na napapagalitan na rin yung ilan sa mga From media nakaparada sa EDSA, pinaalis na. Garavillas, nandyan na rin, partner. Si Marengo 2021 ay your right ends when my right begins. Oh, yun. Tama yun. Yun po. So, bye po, sabi ni Ban Ong. So, ito, sige na nga. Tutuloy na nga natin to. Inunahan na tayo ng mga viewers natin, partner. Maraming salamat po sa lahat ng tumutok po sa isang oras po naming talakayan. Dito po si Hello Attorney. Ako po si Liza Aquino na nagpapaalala. Hatid po namin sa programang ito ang mga batas sa madaling maintindihan. Attorney Noel Dotrado po, huwag po kayong mag-alala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney, Sagot ka ng batas. Susunod, Tita Winnie Cordero at Doc Dennis mo. sa DZMM. Action ngayon! See you tomorrow. Bye! Hello, Attorney. Sa DZMM. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna, pansamantala. Tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.